pag-uusapan po, ito po yung last Sunday na pag-uusapan natin ang tungkol sa discipleship. So sa next Sunday, iba naman na po yung magiging topic natin. Congrats dahil marami sa atin ang nakakompleto ng ating buong May. From dun sa kay Pastor Louie na tinuro niya, na ang title basta about discipleship, kung ano yung discipleship, tapos kay Irish, yung about sa partnership, fellowship, at kay Genesis naman yung tungkol sa hindrances, tama no, mga hindrances. And ngayon naman po ay ang ating pag-uusapan ay ang rewards in discipleship. So mamaya mapapansin nyo yung ating, yung nagawa kong PowerPoint ay hindi buo. Siguro dahil isa na rin sa, meron naman na siya. Nandiyan sa Canva, kay ICF, sa Canva ni ICF. Dahil kagabi, simula pa kagabi ay umuulan na, at yung mga connection natin dito ay hindi makagandahan. Kaya habang gumagawa ko ng PowerPoint, nagugulat ako pagkakada galaw ko ng mouse, parang may nakukuryente ako. So inisip ko, saan yun? Sabi ko, feel ko parang ano ba yun, bakit ganon? Tapos, inulit ko ulit siya, hinawakan ko yung CPU, doon pala nang gagaling, ang lakas ng ng ground niya. Kaya hindi ko na siya natuloy, pero meron pa naman siguro mga nasa kalahati yung PowerPoint na yan. At ang mga ipa-flash na lang ni Brother Eric, yung mga verse na lang na pag-uusapan natin. So yun nga, ang ating magiging topic ay ang rewards in discipleship. Pero hindi lahat ng tao hindi lahat ng tao ay nakakatanggap ng reward. Bakit kaya? Diba? Kasi pag sinabing discipleship, ibig sabihin, yun nga, goal natin is maging Christ-like. So, pag sinabing discipleship, meron kang imi-mentor, meron kang aalagaan, meron kang kakausapin, meron kang kasama palagi para siya yung i-guide mo na mapalapit din sa Panginoon. Gusto nyo ba ng reward? Amen. So lahat naman talaga sa atin ay gusto ng reward. Pero sino nga ba yung mga nakaka-receive lang ng reward? Siyempre, yung mga nag-go and make disciple. Diba sa burger na diniscuss ni Pastor, ayun yung nasa gitnang patty. Patty yun, no? Nakikinig ako, mamaya may exam kasi hindi ako makapasa din eh. So sa burger, yung go make disciple, ayun daw yung pinaka-patty dun sa burger, ayun yung great command ng Lord sa atin, yung humayo at mag-disciple. So kung tayo ay humahayo at gumagawa or nagdi-disciple, expect natin na may reward tayong matatanggap sa Panginoon. At sabi sa Luke 10:2, yung unang verse niyan, nawala si Brother Eric. So basahin ko sa Lucas 10:2, ayun yung pinakauna niyan eh. 10:2. Sabi dito, sinabi niya sa kanila, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang tagapag-ani. Kaya dalangin niyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. So, napansin niyo dito, sinabi na kakaunti lang daw yung tagapag-ani. Ibig sabihin, tayo yun, yung mga nagdi-disciple. Siguro dahil takot, kaya natatakot sila sa responsibility. O baka marahil kasi may mga tayo ay nagpo-focus lang sa hindrances. Which is magandang bagay na iniisip natin, ano yung mga hindrances, yung nabanggit nga ni Brother Genesis last week. Pero hindi dapat lang tayo mag-focus doon sa hindrances. Diba sabi nga, kapag may greater responsibility, merong greater joy na naghihintay sa atin. Kaya sabi dito sa verse na to, sana paramihin ng Panginoon pa, magpadala siya ng mga tagapag-ani. Kasi nga, ang dami talagang aanihin, maraming mga lost soul, maraming mga tao na nangangailangan ng word of God, kaso nga lang, kokoonti ang mga humahayo para ihayag yung salita ng Lord. Kaya nangyayari, kakaunti lang din ang tumatanggap ng reward sa pagdi-disciple. Pero, ito nga ang gusto i-mensahe sa atin ng Panginoon na malaman natin ano bang reward meron sa pagdi-disciple. Baka kaya may mga tao na natatakot mag-disciple ay dahil nga hindi nila nakikita kung ano yung reward, yung kapalit.
May mga tao na iniisip lang lagi nila yung pagsubok, yung mga parang yung short-sighted na ito lang, nandito lang ako sa punto na ito. Nakikita ko na mahirap mag-disciple kasi nahihiya ako, natatakot ako, pero hindi natin nakikita ano bang reward. Kaya ngayon, ayun din yung mensahe sa akin ng Lord nung mga nakarang linggo na merong reward sa pagdi-disciple. Kaya siguro, ito yung pwede nating gamitin, motivation sa pagdi-disciple. sabi sa Hebrews 6:10, wala dyan, pero basahin ko na lang din, para makita natin kung gaano ba talaga kabuti ang Panginoon. Sabi dito, makatarungan ang Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. So, malaman lang natin na makatarungan ang Diyos at hindi niya kinakalimutan yung mga ginagawa natin. Doon pa lang maisip natin, oo nga, kahit na mag-suffer ako ngayon, maghirap ako ngayon, i-reach out yung pamilya ko, may kapalit dahil ang Lord ay makatarungan, ibibigay niya kung ano yung ating mga panalangin. Kung pinagpipray natin na ang pamilya natin is makakilala sa Kanya, pero nahihirapan tayong i-reach out sila, pero pag dumating naman yung pagkakataon or yung plan ng Lord, yung time niya na iligtas sila or makakilala na sila, di ba ang sarap naman sa pakiramdam? Matagal, may mga matatagal na process, pero God is justice. Makatarungan siya. Hindi niya pababayaan ng mga anak niya, tayo na gumagawa ng mabuti. At alam naman natin na itong pagdi-disciple ay isang magandang bagay. Isang mabuting bagay na pinapagawa talaga sa atin ng Panginoon. Sabi sa research, ilang percent yun? 2 out of every Christians daw ay walang mga discipleship group. So, 39% daw ng mga Christian ay hindi belong sa mga discipleship, sa mga mentoring. So, ang laki. Tapos, 59% naman daw ang nagsasabi na Christian sila, pero yung spiritual life nila ay naka-private. So, pag tinainad mo yung 39, tsaka yung, 39, tsaka, nakalimutan ko, 59. So, basta lalabas siyang 95% ng Christian ay walang discipleship. So, ibig sabihin, 5% lang, tayo lang, ilan lang sa atin ang belong sa discipleship or mentoring, mas kilala as mentoring. Bagay na nakakalungkot kasi alam natin na ito ay isang great command sa atin ng Panginoon na mag-go at mag-disciple. Pero magandang bagay din na maalala natin, yung 5% na yan ay dapat kumilos. Kasi sabihin natin 5% man lang niya, maliit siya ng 100%. Pero, kapag kumilos naman yan, unti-unti, di ba, nadadami ang mga Christian na willing magpa-disciple. Kasi pag sinabing disciple, di ba, alam naman natin ng discipleship is, andyan yung willing ka magpaturo, willing ka na magpa-mentor, willing ka na magpa-guide. So, ibig sabihin, lahat ng Christian na naniniwala sa Lord ay hindi handang magpaturo sa mga mentor, sa pastor, sa leaders. Kaya ngayon, titignan natin yung reward. Pero bago yun, syempre, isa-isay natin, di ba? Ano bang, bakit pinagpag-uusapan natin yung reward? At syempre, kung ang mga inaalagaan natin ay pagpapalain ng Lord, posible tayo din ay pagpapalain ng Panginoon. So, tingnan natin yung example sa Bible na patunay na meron ng discipleship noong unang panahon pa lang. Kasi baka sa research na yon, kaya 95% ang hindi involved sa discipleship. Baka kasi inisip nila ngayon lang yon, baka pauso lang to ng ngayong generation. Pero, di ba sa New Testament, si Jesus Christ ay may disciple. So sa Old Testament naman tayo titingin ng patunay na meron ng discipleship. At makikita natin yun sa buhay ni Moses and ni Joshua. So, pa-flash po, dyan ba siya? Ayan. Pero kulang yan eh. So, noong una pa lang, sa Old Testament, meron ng discipleship. So, si Moses, ang mentor, at si Joshua naman, ang kanyang dinidisciple.
So, yung una, inutusan ng Lord si Moises na utusan si Joshua na mamili ng mga kalalakihan na sasabak sa laban sa Amalek. Nun. So ano yun? Ayun yung part na sinabi yung Jehovah Nisi. Di ba yung last na topic natin, yung tungkol sa Jehovah Nisi, yung nakipaglaban si Joshua sa mga Amalek, tapos si Moses naman nagtaas ng tungkod habang di niya binababa habang binababa niya, natatalo sila, kaya ang ginawa nila is nakataas lang yung tungkod niya, inaalalayan siya ni Aaron tsaka Hur. At ayun yung part na diyan unang nabanggit si Joshua. So si Joshua tsaka si Moses, ayun nga, pinapili ni Moses, inutusan ni Moses si Joshua na mamili ng nakalalakihan na yun nga, lalaban sa Amalek. Tapos, ayun, pinagtagumpay sila ng Panginoon at ito yung first time na nagkaroon ng discipleship si Joshua and Moses. Kasi ito yung time na nagtiwala si Moses kay Joshua na kaya niyang mag-lead din ng isang army na lalaban sa mga kalaban nila. So, ayun yung first time na nagtiwala si Moses kay Joshua. Di ba ganun naman sa mentoring, sa discipleship? Kapag nakita mo siya na nakuha mo yung tiwala niya o nakita mo na mapagkakatiwalaan siya, na binibigay mo na din yung tiwala mo sa kanya. Kaya dito sila unang nag-meet ni Joshua at ito yung first time nila na magkaroon sila ng discipleship. At ito naman yung pangalawa, ang Diyos ay inutusan si Moses na isulat yung nangyari na labanan at yung panalo nila sa Amalek para mayroon daw silang alaala. At sinabihan si Moses, sinabihan ng Diyos si Moses na banggitin niya ito kay Joshua araw-araw. Sa ating nga ang mentoring natin, discipleship natin, every week lang no? Pero sa kanila, araw-araw. Ayun yung gusto na ipagawa sa kanya ng Diyos kay Moses na araw-araw mo siyang paalalahanan. Kasi syempre, di ba, great history to sa kanila na nagtagumpay sila laban sa mga kalaban sa Amalek. So, sinabi ng Lord na paalala mo to sa kanya lagi, araw-araw mo banggitin. Dahil alam naman natin kapag araw-araw ginagawa, nire-remind, hindi nakakalimutan. At ayun din yung gusto sa atin sana ng Lord na araw-araw natin kamustahin, araw-araw natin paalalahanan, pero buti na lang may grace. Mabuti ang Lord kasi kung araw-araw natin ang dahilan natin Lord, may sarili akong buhay Hindi ko araw-araw makakamusta yan, hindi ko araw-araw na matchat kasi may nag-aaral ako, nagtatrabaho ako, may family din ako. So hindi na araw-araw pinapagawa sa atin ng Lord. Kahit every week na lang talaga natin sila makamusta. Kaya ayun yung discipleship natin, ayun yung design ng discipleship natin na every week magkaroon tayo ng fellowship sa ating mga disciples. At pangatlo naman ay nagpunta sila Moses, Joshua sa Mount Sinai. Tapos si Moses lang ang pinakaumakyat para kausapin ang Panginoon natin. So makikita natin sa part na to na sa lahat ng bagay, kasama ni Moses si Joshua. Actually, kasama ni Moses, ni Joshua, si Aaron and Hur. Pero sa pagpunta nila doon sa Mount Sinai, si Joshua lang ang kasama niya. Di ba ang kapatid ni Moses si Aaron? Pero bakit si Joshua ang kasama niya? Bakit si Joshua ang sinama niya sa Mount Sinai? Doon natin makikita yung connection, yung discipleship na mayroong siguro gustong ituro, may gusto si Moses na ituro kay Joshua. Gusto niya na makita mo ako na ganito ko maglingkod sa Lord, na ganito ko manalangin. Gusto ko makita mo, Joshua, na ganito pag maglilingkod sa Lord, kailangan magpe-pray ka, kailangan merong reverent, kailangan with fear. Tapos gusto niya makita yon ni Joshua kasi ganun niya tinitrain or hinuhubog si Joshua. Matagal sila nagkasama. Actually, more than 40 years sila nagkasama. Sa tingin kaya natin, may abot kaya tayong disciple na 40 years natin makasama ng tapat, no? Inisip ko 40 years. Si Ate Janet nga 40 years dito sa church, pero siya lang natirang 40 years, tama, no? Kasi wala na rin iba. So doon ko nakita sa nakaka-amaze na 40 years silang magkasama kasi sila yung mga kasama doon sa papunta sila sa lupang pangako
Sa wilderness, yan. Sa wilderness, magkasama sila ni Moses and ni Joshua sa wilderness. So 40 years yun, di ba? So before pa no, magkasama na sila. Kaya kung iano natin, 40 years talaga silang nagdi-discipleship. At isa rin si Joshua sa pinagkatiwalaan niya na maging spy sa Kanaan. Diba? Medyo familiar na kayo sa kwento noon na inutusan ni Moses yung 12 tao ata no, para mag-spy, tingnan nila kung anong kalagayan doon sa Kanaan. At si Caleb and si Joshua lang ang bumalik na mayroong magandang balita na nagsabi ng katotohanan. Ibig sabihin, ganun siya tinuruan ni Moses na kapag ikaw ay inutusan, kung anong nakikita mo, ayun ang sabihin mo. Huwag kang magsisinungaling. Kasi ni-reveal na nga sa'yo ng Lord ang magandang bagay, itatago mo pa ba sa iba? Pero si Joshua, kung ano yung ni-reveal sa kanya ng Lord, ayun din yung i-share niya sa kanyang mentor. Hindi siya natakot, hindi siya nagsinungaling, kadamihan kasi na, syempre kapag andyan yung consequences, natatakot tayong magsabi ng totoo. Pero si Joshua, sinabi niya kung ano talaga yung nakita niya, kung ano ni-reveal sa kanya ng Panginoon. And si Joshua, marami siyang natutunan kay Moses, ilan lang yan sa mga kwento na nakalagay sa Bible na kung saan sila nakita, kung saan sila nagkasama. So ilan lang yan. So marami si Joshua nakita, narinig na turo ni Moses, at si Joshua din ay ang naka-witness ng kasalanan ni Moses. Ang mga mentor natin, di ba, pag sinabing mentor, hindi naman yan perfect. Di ba, nagkakamali. At mapalad tayo na nakikita natin yung weakness nila. Kasi ibig sabihin nun, nagtitiwala sila sa atin. Kasi kapag tinatago nila, pag nagtatago tayo ng weaknesses ang tao, ibig sabihin, nahiya tayo, natatakot tayo ng mahusgahan. Pero kapag tayo ay nagsabi sa kanila, pinakita natin yung weakness natin, alam natin na tatanggapin nila tayo eh. Gaya ng pagtanggap sa atin ng Panginoon. Kasi alam natin na pinagkatiwala sila sa atin ng Panginoon na hindi nila tayo huhusgahan. So, syempre ito yung disciple, para a life of discipleship na makikita natin kay Moses and Joshua. At maraming mga rewards na matatanggap or marami silang rewards din na natanggap na pwede rin natin matanggap sa pagdi-disciple. Pero iilan lang ang aking isi-share kasi alam naman natin maraming pagpapala ang binibigay ang Panginoon. Pero iilan lang ang ating isasabihin o i-discuss ngayong araw. So una na dyan ay ang... Natapos ko ba? Ayan. So rewards in discipleship, syempre, you will be courageous. Magiging matapang ka. Pangalawa, you will have a disciplined life. And pangatlo, you will have wisdom. Ayan yung mga general na matatanggap natin kapag tayo ay nagdi-disciple. So una na dyan, syempre, yung courage. Pag sinabing courage, ito yung quality ng mind natin na, nakalagay ba dyan? Enable yung people na kahit na nakaka-encounter tayo ng hardship, nakaka-encounter tayo ng danger, difficulty, hindi tayo natatakot or nadidismaya. Ayun yung courage. Kabaliktaran ng courage, discourage. Diba? So, ibig sabihin kapag tayo ay nagdi-disciple, meron tayong discipleship, nawawala yung takot natin. Napapalitan ng lakas. Napapalakas tayo. Basahin natin sa Deuteronomy 31, verse 1 to 7. Ito yung scenario or related din naman syempre kay Moses and kay Joshua. Sabi dito sa verse 1, nagpatuloy si Moses sa pakikipag-usap sa lahat ng Israelita. Sinabi niya, ako'y 100 taong gulang na at hindi ko na kayo kayang pamunuan. So, at sinabi rin ng Panginoon sa akin na hindi ako makatawid sa Jordan, ang Panginoon na inyong Diyos mismo ang mangunguna sa inyo sa pagtawid. Wawasakin niya ang mga bayan doon at aangkinin ninyo ang mga lupain. Pangunahan kayo ni Joshua na sa pagtawid ninyo ayon sa sinabi ng Panginoon.
Wawasakin ng Panginoon ang mga bayang ito gaya ng ginawa niya kina Sihon at Og na mga hari ng mga Amoreo at sa kanilang lupain. Ibibigay sila ng Panginoon sa inyo at kailangang gawin ninyo sa kanila ang iniutos ko sa inyo. Magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. So mapapansin natin dito, si Moses ay pawala na sa mundo. Kasi nga 120 years old na siya. So mangyayari, si Joshua ang successor. Siya na yung magiging leader ng mga Israelita. So ibig sabihin, dahil si Moses ay hindi na makakatawid sa Jordan dahil sa katandaan niya, si Joshua na ang maglilid sa kanila. Dating follower lang ni Moses, ngayon ay meron ng great responsibility. Leader pa siya, ginawang leader. Naging leader siya na maglilid ng maraming Israelita para makapunta sila sa lupang pangako ng Panginoon. May magpapalakas sa atin. Gaya ni Moses, kung gaano niya pinalakas si Joshua, meron ding magpapalakas sa atin. Una, syempre ang Panginoon. Pangalawa na doon, yung mga mentor natin at yung disciple natin. Itong rewards na ito ay hindi lang ito matatanggap ng nagdi-disciple. Matatanggap din to ng dinidisipulo. So, ibig sabihin, ang pagpapala ng Lord ay hindi limited sa nag-aani, kundi sa inaani din. Kaya kung tayo ay ngayon, nasa season ka na ikaw ay disciple pa lang, or ikaw ay nasa season na nagdi-disciple ka na, para sa iyo itong mensahe ng Panginoon. Hindi lang pinalalakas ng Lord ang mga nagdi-disciple, kundi ikaw din na dinidisipulo. So, di ba, magandang bagay na may nagpapalakas sa'yo, nagpapaalala sa'yo na kaya mo yan. Na meron ka mang great responsibility, magiging future teacher ka, magiging future leader ka, may kasama ka. Sasamahan ka ng Panginoon kasi pangungunahan niya tayo. Hindi niya tayo basta papasugurin sa isang gera na wala tayong alam, na wala tayong kalaban-laban. Kasi meron si Lord na ibinigay sa ating leader, mentor, na una nang nag-alaga sa atin, nagpatibay sa atin, or nag-guide sa atin. At maganda bagay na may magpapaalala sa'yo na kaya mo yan. Si Joshua ay may malaking responsibility. Ayun nga, magiging successor siya ni Moses. At alam naman natin na nakakatakot naman talaga somehow na maging leader. May kaba. Pero, masaya. Diba? Ngayon, may iba nakakaranas na nagdi-disciple sila kasi alam nila na kapag yung disciple nila ay nagkwento ng gantong bagay, malungkot po ako, mentor masama pakiramdam ko, o kaya naman ay nanghihina ako. Dahil ikaw ay unang pinalakasan ng Lord, mapapalakas mo din ang kanyang loob. Mababasa natin yan sa, anong verse yun? Sorry, sana? Ayun, 2 Corinthians 1:3-4. Masarap magkaroon ng nagdi-disciple dahil andyan sila to remind us na palalakasin tayo ng Lord kahit anumang problema natin. So ito yung sa Corinthians, 2 Corinto 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinibigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Ayun yung naging verse ko this week din na hindi tayo makakapagpalakas ng loob ng ibang tao kung tayo mismo ay mahina. Hindi tayo makakapagbigay ng isang bagay kung tayo mismo ay wala noon. Kaya meron nga sa akin nag-message, classmate ko siya ng college, nangingi siya ng tulong. Kailangan daw niya ng parang 500,000 para sa hospital nung kuya niya, nasa hospital. Tapos, iniisip ko, sabi ko, paano ako makapagbigay ng pera kung wala din akong pera? Kung hindi yung kailangan ko. So, sabi ko, iniisip ko, ano kaya i-reply ko dito? So, pinagpipray ko na lang, sabi ko, alam ko na, i-reply ko na lang sa kanya, ipagpipray na lang kita.
Ayun na lang ire-reply ko sa kanya kasi ay lang naman yung meron ako prayer Ay lang yung kaya ko ibigay. 'Di ba? Hindi tayo makakapagbigay ng kalakasan sa ibang tao kung tayo mismo ay mahina. Kaya tayo na mga anak ng Diyos, tayo yung unang nakakatanggap ng kalakasan mula sa Diyos. Kasi gusto niya gamitin tayo para makapagpalakas din ng iba. At alam naman natin, syempre, before tayo makakilala sa Lord or nung nag-i-start pa lang tayo, lagi natin sinasabi na, Lord, mahina ako, hindi ko alam kung kaya ko to, hindi ko alam na kung magiging, compatible ba kami ng disciple ko. Mamaya, baka ako lang yung sa kanya ng malaking sakit, yung pasakit, pero magugulat ka na pareho kayong nagpapatuloy sa Panginoon. Kasi hindi natin pwedeng sabihin, o hindi natin pwedeng idahilan sa Diyos na, Lord, hindi ako magaling, hindi ako malakas, hindi ako magaling mag-encourage, mahina ako sa pag-persuade ng tao, pero magugulat ka na lang, parehas na kayong naglilingkod sa Lord. Parehas na kayong nagpapatuloy. Kasi ganun ang Lord sa buhay natin Hindi natin alam kung paano niya tayo gagamitin, hindi natin alam kung hanggang saan tayo aabot. Pero maganda, una na niya tayong pinalalakas. Kaya yung mga nakapaligid din sa atin, ay kaya na din natin palakasin. Kaya si Moses, bago niya sabihin yan kay Joshua na magpakatatag ka, pinatatag na siya ng Panginoon. 120 years ba naman? Sa tingin mo, hindi ka magiging matatag? Dito nga lang, 60 years old pa nga lang, 80 years old, meron na nagrereklamo na, Lord, gusto ko na mamatay kasi hindi na nila kaya yung buhay. Parang hirap na sila, gusto na nilang mahimlay kasi iba yung buhay. Pero yung buhay din noon, siguro kasi nga, iba yung panahon noon na sagana sila, iba yung pagkain nila, iba yung panahon nila. Pero, isipin natin, for 120 years, sino ang hindi tatatag? Diba? Tapos ang dami pa ni Moses pinagdaanan, ang dami pa nilang naka-encounter na mga laban, ang dami niyang mga nakasama, iba't iba. Pero tingnan mo naman, umabot siya ng 120 years at siya ay naging lingkod pa ng Panginoon. Pero si Moses, alam naman natin, marami din naman siya naging pagkakamali sa Panginoon. Nasaksihan nga ni Joshua yon na yung hinampas niya yung bato, strike niya yung bato sa sobrang galit niya. Pero kahit nagkasala siya, pinatawad siya ng Panginoon at siya'y ginamit pa rin ng Panginoon. Bago siya makapagpalakas, una na siyang pinalakas ng Panginoon. At ganun yung reward natin sa pagdi-disciple. Palalakasin niya tayo. Hindi lang sa pananampalataya, maaaring sa physical din. Kung noon ay tinatamad na, mahina ang katawan natin, yung parang lupay pa yung feeling natin lagi na pagpupunta ng simbahan, ay parang tamad na tamad. Pero kapag nagdi-disciple ka, at pag iniisip mo na, ay oo, mayroon pala ako disciple na i-invite, may disciple pala akong aaten ngayong Sunday, kailangan ko ding umaten. Kaya nangyayari, dati na parang tatamad-tamad ka, malamya ka na, parang wala kang ganang umaten. Pero dahil meron kang inaalagaan, iniisip mo na yung kapakanan niya, na kailangan ko umaten kasi yung disciple ko ay kailangan niyang umaten din. Kailangan niya pang makakilala sa Panginoon. So yung encourage na kayang ibigay o yung reward ng Lord sa atin ay hindi lang niya spiritual. Pati din syempre kalakasan sa puso, sa isip, maging sa buhay natin na dati ay hirap na hirap tayo kapag meron tayong problema, ang takbuhan natin ay ibang bagay, ang takbuhan natin barkada. Pero ngayon, ang naging takbuhan na natin, kung hindi si pastor, yung mentor. Kung nahiya sa mentor, wala namang problema sa pastor natin. Mas gusto nga daw niya may kausap. Kung gusto niyo siyang kausapin, punta kayo dito, kasapin niyo kasi naghanap nga daw siya ng kausap. Mas gusto ni pastor yon kaysa naman na nagtatago tayo ng ating mga, yung sa loobin. Tapos meron na pala tayong, nanghihina na pala tayo. Tapos hindi pa natin sinasabi. Diba? So ang gusto ng Lord, syempre, kung gusto mo rin ng kalakasan, magsabi ka sa Lord na nanghihina ka. Kasi paano ka palalakasin ng Lord kung hindi mo ina-admit sa sarili mo na mahina ka?
Kaya kung gusto natin ng kalakasan, kung gusto natin matanggap yung reward sa pagdidisipulo, sa pagdidisciple, syempre, kailangan natin magpalakas sa Panginoon. Okay? So, pangalawa po ay ang pagkakaroon ng disciplined life. Wala na ata, no? Naputol na. So, disciplined life, ang disciplined ay Latin word siya ng discipulus. Discipulus. Ibig sabihin, a follower ng master or teacher. Ang disciples ay sinasabit nila yung sarili nila to be instructed para sila ituruan, para sila ay i-trained. So, discipleship involves learning discipline, meaning instruction, mga training. So, ang root word ng discipline ay disciple. So, kung ikaw ay disciple ng Lord, ikaw ay magiging disiplinado. Basahin natin sa discipline. Hebrew 12:6. For the Lord disciplines and corrects those whom He loves, and He punishes every son whom He receives and welcomes to His heart. So, sabi dito, dinidisiplina ng Lord, kinokorek niya yung mga taong mahal niya. Kaya kung hindi ka dinidisiplina, baka wala kang relasyon sa Panginoon. At kung ayaw mong dinidisiplina ka ng Lord, baka kaya nga wala kang relasyon sa Lord. Pero kung gusto mo dinidisiplina ka, kung gusto mo magkaroon ng disciplined life, maayos na buhay, kailangan natin magkaroon ng relasyon sa Panginoon. At ito yung reward na matatanggap natin kapag tayo ay nagdi-disciple. Disciplined life. Siyempre, alam naman natin, kapag tayo ay mag-isa lang or wala tayong patnubay, alam yung maasa lang tayo sa sarili natin, malaki yung chance na tayo ay magkamali. Yeah. Lalo na pag walang nakakakita. Kasi alam naman natin na, so kung baga kung ano lang maisipan mo, ayun lang yung gagawin natin. Kasi wala nakabantay. Dati, aggressive ka, madali kang ma-persuade ng kaaway or ng kaibigan mo, ma-BI, bad influence. Pero kapag ikaw ay nagkaroon, meron kang discipleship, meron kang mentor or nagdi-disciple ka, lahat ng mga negative habits mo ay mawawala. Magiging disiplinado ka una pagdating sa pananalangin. Dati, hindi ka prayerful na tao, pero dahil yung inaalagaan mo ay nagpapa-prayer request sa'yo, matututo kang manalangin. Diba? Dati na hindi ka naman mahilig magbasa ng salita ng Lord, pero dahil lang inaalagaan mo ay maraming tanong sa'yo tungkol sa Panginoon, mauobliga ka na mag-aral ng Word of God. Kasi anong ituturo mo, di ba, kung hindi mo rin naman alam? Dati, nalilay ka sa gawain ng Lord kasi napupuyat ka. Pero ngayon, hindi ka na napupuyat kasi alam mo na yung alaga mo ay mas maaga pa sa'yo dumating. Kaya kailangan, ang gagawin mo, aagahan mo din, mas aagahan mo kasi nakakahiya naman na kung yung inaalagaan mo ay mas nauna pa sa'yo. Diba? Mas mauna pa siyang dumating sa'yo. So yung, alam mo, magkakaroon ka ng disiplina sa lahat ng bagay na dati naman ay hindi mo ginagawa, ngayon ay nagagawa mo na. Siyempre sa tulong ng Panginoon. Si Joshua, kung hindi siya disiplinado, kung hindi siya na-disiplina, or kung hindi siya na-mentor ni Moses, malamang sa malamang, gagaya siya sa 10 tao na hindi nagsabi ng katotohanan. Alam naman natin na kapag majority ng tao ay nag-agree or mas majority ng tao ay gumawa ng isang bagay, mas malaki ang impact na ganun din yung gawin ng isang tao. Pero dahil si Joshua ay may discipleship, meron siyang mentor, meron siyang leader, nagpa-disciple siya, hindi siya nakitulad dun sa 10 mga tao. Meron siyang sariling disiplina. Meron siyang sariling isip na kung ano yung tinuro, kung ano yung nakita ko, ayun yung sasabihin ko. Bakit ako magsasabi ng hindi totoo? At syempre, tayong may mga discipleship, may mga disciples, kahit maliliit na bagay yan, ay
meron tayong disiplina. Madalas yan sa traffic lights, di ba? Doon natin nakikita kung gaano kadisiplinado ang tao. Maliit na bagay lang yun. Actually, hindi nga natin everyday life yun kasi iba, hindi naman talaga laging tumatawid, hindi naman laging nasa kalsada. Pero maliit na bagay, doon makikita natin kung tayo ay merong disiplina. Sa pagtulog, sa pagkain. Disiplina sa pagsa-cellphone. Disiplina, syempre, una din sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Isang bagay lang naman, sabi ng Lord, araw-araw natin basahin ang Word of God, araw-araw lang. Araw-araw. Araw-araw lang, pero araw-araw. Tuloy-tuloy, di ba? So, kapag nagawa natin siya ng tuloy-tuloy, masasanay na tayo. At magiging habit na natin siya. Alam mo, madidisiplina na natin sarili natin na kapag tayo ay may free time, alam na natin kung ano yung dapat gawin natin. Magsabasa ng salita ng Lord kesa naman magsalita ng hindi magaganda or makinig ng mga hindi magandang bagay. So, itong disciplined life na to ay hindi yan nakukuha sa mga session, sa mga yung parang social therapy group. So, ang iniisip kasi ng iba, kapag sila ay merong mga kasama, yung kumbaga yung social nga nila, tingin nila is doon nila nakakuha or doon sila nagiging disiplinadong tao. Pero sa atin, dito sa ating bilang Christian, we know na kahit ilan lang tayo, ilan lang yung kasama natin sa simbahan, ilan lang yung lagi nating kausap, pwede tayong magkaroon ng disiplina sa ating sarili kasi yung kasama natin ay may takot sa Panginoon. Kasi hindi lahat ng kasama natin ay nakakakilala talaga sa Panginoon. Kung sino lang yung mga talagang may takot sa Lord, sila lang yung merong kakayanan na tulungan din tayo na magkaroon ng disciplined life. So, syempre, maganda na samahan natin yung may mga relasyon sa Panginoon, yung may mga takot sa Panginoon para, syempre, yung disciplined life natin ay hindi mawala, hindi pa manakaw. Kasi, sinasabi nila, kapag ikaw dinisiplina ka, ngayong bata ka, at kapag lumaki ka ay napariwala ka, wala na daw, hindi ka na tuluyan, parang mawawala na yung disiplina mo, nung kabataan mo. So, kailangan, syempre, dahil nawala na yun, dahil napasama ka sa mga ibang bagay, sa ibang tao, kailangan mong ibalik yung bagay na yun. Kailangan mong sumama ulit sa taong kayang magdisiplina sa'yo. Ang Diyos. At syempre, gagamitin ng Panginoon ang ating mga kasama sa pananampalataya kasi hindi lahat ng tao ay kaya kang i-correct harap-harapan. Alam naman natin yan. Dahil may mga taong nakakasama natin na hindi ka kino-correct harap-harapan, pero pag nakatalikod ka pala, doon ka na kino-correct sa ibang tao. Sinasabi na yung kung anong klase kang tao, kung ano yung ginawa mo, which is syempre hindi magandang bagay dahil nalalaman ng ibang tao yung pagkakamali mo na dapat ikaw lang nakakaalam or ikaw yung tinatama. Kaya, kapag tayo ay nagdi-disciple, kapag meron tayong discipleship, pangalawang bagay o reward yan na pwede natin matanggap, magkaroon ng disiplinang buhay. So, pangatlo ay magkakaroon ka ng wisdom, ng karunungan. Ang wisdom, iba sa knowledge. Kasi ang knowledge ay nanggaling siya, comes from studying, sa pag-aaral. Pero ang wisdom, ito ay nanggaling sa Holy Spirit. Ayun yung pinagkaiba. Ang iba, mas gusto nilang maging marunong sila. Kasi, syempre ba naman, pag marunong ka, kilala ka ng mundo. Kilala ka sa school mo, kilala ka sa, pwede ka mag-top notcher, kilala ka ng ibang, kahit ibang taga-ibang lugar. Yan nga lang, syempre, iba kapag ikaw ay Holy Spirit filled by Holy Spirit. Kasi meron kang discernment na wala ang ibang tao. Kapag may wisdom ka, kaakibat nun ay ang heavenly discernment. Heavenly discernment, kaya mong i-discern ang isang bagay na ito ay hindi pala pwede. Ito ay magiging kapahamakan, ito ay magdudulot sa akin na kapahamakan, kaya hindi ko na gagawin. Ang karunungan, kung ano lang itinuro sa kanya, pag nag-go,
ang stoplight, go agad. Kasi yun yung tinuro sa atin di ba? Pwede ka na tumawid. Pero sa atin, pag may discernment ka, pag naka-go yan, tapos meron pa rin makulit na sasakyan na nag-go, pero dahil may discernment ka na iniisip mo baka mamaya ay mapahama ka, magdadahan-dahan ka. So, nakaiwas ka sa kapahamakan. Ayun yung meron na, ayun yung kayang ibigay sa atin ng Panginoon na hindi kayang ibigay ng mundo or wala sa mundo. Kagaya ni Irish ata yun, no, nabanggit niya na parang muntik na siya masagasaan ng e-trike, di ba? Siguro kung ikaw ay aasa lang talaga sa karunungan ng mundo, syempre mag-go ka, dediretso ka talaga kasi naka-go na. Pero kapag may discernment ka, lalo na kapag may protection ka ng Lord, dahil si Irish ay iningatan ng Panginoon, may humatak sa'yo, tama? May tumulak sa kanya. Tinulak ka pa lalo? Inilag. O, di ba? Iba talaga sa Panginoon. May protection sa Panginoon na hindi natin sukat akalain na mangyayari. So, ayun yung isa pa sa reward na pwede tayong magkaroon ng heavenly discernment. Lalo na kapag tayo ay nag-share ng Word of God din. Di ba magugulat tayo sa mentoring natin, kunwari nag-share ka ng gatong Bible verse. Tapos magugulat ka sabihin ng alaga mo, ay, alam mo, mentor, ito talaga yung kailangan ko eh. Salamat sinabi mo. Kasi, nung nag-aaral ka ng Word of God, ito na yung ibinigay sa iyo ng Holy Spirit na ituro mo kasi alam niya na may nangangailangan ng ganong salita. Kasi hindi naman tayo basa-basa lang nag-aaral or nagtuturo ng wala lang, parang dahil gusto ko lang ituro to, ito na ituturo ko. Itinuturo natin ng itong mga bagay na to kasi una, syempre, pinagpipray natin kung ano yung gustong ituro ng Panginoon, hindi lang sa atin, kundi sa ibang tao. Kaya pag kami ay tumatayo dito, ako ang prayer ko talaga, Lord, kung ano yung gusto mo ituro sa aming lahat, ituro mo muna sa akin. Para ayun yung ituro ko rin sa kanila, maibahagi ko sa kanila. Kaya magugulat na lang, biglang may lalapit kay Pastor na, Pastor, actually, yun nga po yung prayer ko, ito po yung gusto kong marinig, ito yung encouragement na hinihintay ko kasi may ganito kong pinagdadaanan. So, ibig sabihin, hindi matalino si Pastor. Hindi siya, hindi matalino, parang dinigrade ko si Pastor hindi yung karunungan niya na trip lang niya, kundi alam natin na si Holy Spirit yung naglagay sa kanya ng ganong mensahe na ito ituro mo kasi ito yung kailangan ng church natin. Kagabi din, nag-worship kami. Parang 2 kanta, 2 kanta lang yun, no? Tapos na, nag-closing prayer na si Jelan. Tapos, walang nagtatayuan. Ako nandun ako sa dulo eh. Walang nagtatayuan. Di ginawa nila, nagtuloy pa sila sa praise and worship. Nag-worship pa. Tapos habang nag-worship, may umiiyak na. Meron palang pinagdadaanan yung isang tao na naghihintay lang siya siguro ng pagkakataon para ilabas yung damdamin niya. At salamat sa Panginoon kasi naggamit yung worship kagabi, yung worship night kagabi, para yung mga anak niya ay makalaya, matulungan na mailabas yung kanilang mga pinagdadaanan, nakakagaan sa pakiramdam. At naniniwala ko na yung wisdom na ibinigay sa ating direct kay Jelan ay hindi lang siya, parang trip lang niya, sige kanta pa tayo, na walang tumatayo sige kanta na nga lang tayo. Hindi Alam ko na si Holy Spirit ang nagbigay sa kanya ng guidance na, sige, kailangan pa nating mag-worship, i-worship sa Lord. Tapos, ayun, si Pastor Louie ay nag-pray, tapos pinag-pray yung mga kapatid natin na, kaya kung mayroong kabigatan, ay nandito lang kami, ang Diyos ay kasama natin. So, ganun ang reward in discipleship. Kung wala tayong worship night, walang discipleship, paano lang tayo mabubuhay sa mundo? Mahirap nang walang karunungan mula sa Panginoon. Lalo na ang mundo ay mapandaya, mapandin lang talaga yan. Kahit gumagawa ka ng mabuti, kahit gumagawa ka ng tama, basta ang kaaway ay tuso, talo tayo sa kanila. Pero kapag tayo may heavenly discernment, kahit na tayo ay nasa pagsubok, kahit na tayo nahihirapan,
alam natin kung ano yung gagawin natin. Kasi bibigyan tayo ng Lord ng instruction na ito anak ang gawin mo. Hindi ka mapapahamak sa bagay nito. At itong wisdom na to ay it involves knowing God. So lahat naman tayo dito ay dati ay hindi kilala ang Panginoon. Pero nung tayo ay nagpa-mentor, at ngayon naman tayo ay nagme-mentor, mas lalo nating nakikilala ang Panginoong Diyos. Sa pamamagitan syempre ng pagbabasa ng salita ng Lord, pag-aaral ng Word of God. Gaya ng nabanggit ko kanina na kung dati ay hindi ka naman palabasa ng salita ng Lord, ng Bible, pero dahil lang iyong alaga ay matanong, maraming tanong tungkol sa Lord, ikaw mismo, magsisik ka ng wisdom sa Lord kung ano yung dapat isagot sa Kanya. Kasi alam natin na kung ano yung sabihin natin sa kanila, it brings impact sa buhay nila. Kaya maganda na tayo mismo ay humihingi ng wisdom sa Panginoon para hindi tayo yung mag-cause sa kanila ng confusion about sa pananampalataya nila. Kaya, syempre dahil tayo nagdi-disciple, ang wisdom na ibibigay ng Lord sa atin is yung nanggagaling sa Kanya. Hindi lang galing sa hindi lang maganda na nagre-research tayo ng mga commentary. Sabi nga ni Pastor, kapag nag-aaral daw dapat ako, wag daw ako magre-relay sa mga commentary, yung sa mga Google, ganyan. Hayaan mo ang Holy Spirit na magsalita sa'yo. Hayaan mo na si Lord ang magbigay sa'yo ng mensahe, ng wisdom, kasi alam niya kung ano yung mensahe talaga na kakailanganin ng lahat. Kung ano yung message na nais marinig, na dapat pala, hindi nais, na dapat marinig ng mga anak niya. Iba kasi ang nais sa dapat no? Pag nais, selfish yun Minsan, ang pinakikinggan lang natin is kung ano yung lang gusto natin, yung applicable sa atin, yung masarap pakinggan. Pero yung dapat, either masakit yan, o magaan, maganda pakinggan, basta dapat natin marinig, ipaparinig sa atin ng Panginoon yan, ibibigay niya sa atin. At itong wisdom na to, syempre, it gives a balance and helps para hindi tayo maging yung self-centered at hindi tayo maging mayabang. Dahil syempre, nag-aaral tayo ng Word of God, it doesn't mean na matalino na tayo o mas magaling na tayo sa tinuturuan natin. So itong wisdom na to ay, kaakibat siya ng humility na hindi porket nalalaman mo ang salita ng Lord ay pwede ka na magmalaki sa ibang tao na alam ko na to. Hindi ko na kailangan aralin pa. Kaya pag nag-share tayo ng Word of God, may mga, syempre, pastor na, ang tinuturo nila ay yung mga based sa experience, sa mga past nila. Pero halos lahat ng mga tagapagturo ng Panginoon ay nag-i-study pa rin sila. Nag-aaral pa rin sila ng Word of God. So, hindi yung, kanwari, na-experience niya to. Tapos, parang, ito yung nabasa ko nakaraan, so ito na ituturo ko. Hindi ko nababalikan, hindi ko naaaral-aralin. Hindi ganon. Hindi ganon ang wisdom na ibibigay ng Lord. Ang wisdom is meron ka pa ring humility na handa ka magpaturo sa Panginoon kahit na may wisdom ka na. Kasi alam naman natin, ang Diyos ay pinagmulan ng wisdom. He is wise. Kaya alam natin, kaya tayo ay lumalapit sa Kanya para isik yung wisdom na yan. So, ang wisdom na yan ay hindi para makapagmayabang at makapagmalaki. Ang kagaya nga ni Joshua ay dating follower na naging leader din. Sabi nga, hindi porket na ikaw ay leader, ay higit ka na sa nagturo sa'yo. Magiging katulad mo lang siya, pero hindi mo siya mahigitan kasi iba yung way of life na binigay sa kanya ng Lord sa buhay na ibibigay rin sa'yo ng Lord. So, walang comparison. Pare-parehas lang tayo lingkod ng Lord, pare-parehas tayong follower ng Lord, pare-parehas tayong, ngayon ay, kung ikaw ay disciples lang, parehas lang kayo ng mentor mo. Magkakaiba lang tayo ng muka ng pinagdadaanan. Pero iisa lang ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya hindi dapat tayo magmalaki, hindi ito yung magiging dahilan para tayo ay maging makasarili na iniisip lang ang ating sarili. So, ayan yung tatlong reward na maaari nating
makuha sa ating pagdi-disciple. Pero last, gusto kong sabihin sa inyo, kung ang discipleship is, discipleship, ang goal niya, ang ultimate goal niya is to be Christ-like. Ang ultimate reward naman natin is si Jesus Christ. So makita, yun na pala, nandiyan na pala eh. Hinahirapan ko nung mag-isip eh. So our ultimate goal is to be Christ-like. So our ultimate reward naman is Jesus Christ. So we know na kapag meron tayong Diyos sa buhay natin, we have everything. Ayun yung kanta namin kahapon eh, habang papunta rin kami dito. So yun yung naging worship naman namin kahapon. So if kapag wala tayong Lord, wala tayong Jesus Christ sa buhay natin, we are nothing. Kaya aanhin natin ang mga reward na ibibigay ng mundong ito, yung pagiging malakas, pagiging courageous, pagiging disciplined life, pagkakaroon ng yung pagkakaroon ng wisdom. If we don't have Jesus Christ sa buhay natin, it's useless. Pero dahil si Jesus Christ ang source ng lahat, ng wisdom na yan, ng courage na yan, ng disciplined life, ibibigay sa atin ng Panginoon yan. Magtiwala lang tayo sa Kanya at gawin natin yung part natin bilang disciple niya. So, hindi naman, lagi nating naririnig na hindi madali mag-disciple dahil nga merong talagang hindrances, pero meron ding reward ang Lord sa atin kung tayo ay mag-go and make disciple. Kaya sa Diyos ang papuri, ito yung ating last discipleship na topic. Kaya I pray and I hope na patuloy ang Lord na kumilos sa buhay natin. To God be the glory.